Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to, ituturo ko sa inyo or tatalakayin natin kung ano ang pang-angkop at kung kailan gagamitin ang pang-angkop na, ng, at g sa pag-uugnay ng mga salita sa pangungusap. Okay, so bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel, para mas marami pa kayong matutuhan habang pinapanood ninyo ang mga videos ko sa aking YouTube channel. Maraming salamat! Ngayon, sisimulan natin sa pagbibigay ng kahulugan kung ano ba ang pang-angkop. Ano nga ba ang pang-angkop para hindi tayo malilito, ano? So, alamin natin kung ano ito. Ang pang-angkop ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng panuring. Panuring o yung mga pang-uri, yung mga salitang naglalarawan. Okay? So, ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng panuring katulad ng pang-uri o panlarawan sa salitang inilalarawan nito upang maging maganda at magaan pakinggan ang pagbigkas ng mga salita sa pangungusap. In short, ang pang-angkop ay mga salitang or mga pantig o salita na nag-uugnay sa isa pang salita sa pangungusap upang mas maganda, mas magaan at mas madulas pakinggan ang mga salita sa pangungusap. Ayun ang gamit ng pang-angkop. Ang gamit niya ay nag-uugnay siya sa mga salita sa pangungusap para mas magaan, mas maganda at mas madulas bigkasin ang mga salita sa pangungusap. Sana na hindi kayo nalito doon, ano? Okay, so sunod. Mga bata, merong mga uri ng pang-angkop. Isa-isahin natin ang mga uri ng pang-angkop na yan. So, una ay ang pang-angkop na. So, kailan ba siya iuugnay? Kailan ba natin siya gagamiting pang-ugnay sa pangungusap? Ginagamit natin ang pang-angkop na kung ang salitang nauuna ay nagtatapos sa katinig. Ano ba itong katinig pero maliban sa N? Lahat ng katinig pero maliban sa N. Ibig sabihin hindi kasali ang N dyan. Okay. Ang katinig ay consonant. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, E. Hindi kasali ang N. P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. So, ganon. Hindi kasama ang N. Ngayon, para mas maintindihan pa natin, bakit may salitang nauuna? Kasi nga, mag-uugnay tayo ng dalawang salita sa pangungusap. May naunang salita at may sumunod na salita. Gagamitin natin ang pang-angkop na or iuugnay natin ang dalawang salita gamit ang pang-angkop na kung ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. O, para hindi malito, ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. So, ito yung mga halimbawa para mas maintindihan pa natin ang gamit ng pang-angkop na. Okay, halimbawa. Yung dalawang salitang iuugnay natin ay ang salitang mabait at bata. Bakit na ang ginamit nating pang-ugnay dito or pang-angkop na ang ginamit natin dito? Dahil, di ba nga sabi, kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig. So, ang mabait, ang unang salita dito, nagtatapos man siya sa letter T, which is katinig or consonant. Kaya, ang gagamitin nating pang-angkop para maugnay yung dalawang salita ay ang pang-angkop na. Okay? Naintindihan na? O di ba dahil nga sa pang-angkop na naging magaan na yung pagbigkas natin ng dalawang salitang ito. Kasi kung wala yung nasa gitna, mabait, bata. O di ba parang ang pangit pakinggan. Pero dahil dyan sa pang-angkop na naging mas maganda, magaan at madulas sa bibig kapag bigkasin yung dalawang salita. Mabait na bata. Okay, next example. Masipag na ama. Yung dalawang salita na iugnay natin ay ang masipag at saka ama.
Bakit pang-angkop na ang ginamit na pang-ugnay sa gitna? Dahil ang naunang salita na masipag ay nagtatapos sa katinig na G. Okay? Ayun, letter G. Ayan. So, 'di ba mas maganda pakinggan kapag basahin natin ito ng masipag na bata. Pero kung wala yang nasa gitna, masipag na ama. Pero kung wala yang nasa gitna, maging masipag ama para tayong Chinese. Ano ba yun kapag nagtatagalog, ano? Okay, next example. Maaliwalas na paligid. Again, dito, dalawang salita ang ating iuugnay. Yung maaliwalas at saka yung paligid. Ngayon, again, na ang ginamit na pang-ugnay dito dahil ang naunang salita na maaliwalas ay nagtatapos sa katinig na S. Okay, di ba? Okay, para mas maintindihan pa, ito pang another example. Mabantot na bulaklak. Dalawang salita ang iuugnay natin. Yung mabantot at saka bulaklak. Ma'am, may mabantot bang bulaklak? Meron din naman. Okay, so bakit pang-angkop na ang ginamit natin sa gitna para maugnay yung dalawang salita? Kasi ang mabantot na naunang salita ay nagtatampo sa katinig na T. Oh, 'di ba? Next example. Malawak na bakuran. Oh, so dalawang salitang iugnay natin dito, yung malawak at saka bakuran. Again, pang-angkop na ang nasa gitna na ginamit nating pang-ugnay dahil ang naunang salita na malawak ay nagtatapos sa katinig na K or K. O, di ba? Tingnan nga natin kung basahin natin kung wala yung nasa gitna. Mabait bata, masipag ama, maaliwalas paligid, mabantot bulaklak, malawak bakuran. Ang pangit. Hindi siya maganda pakinggan. Pero dahil sa pang-angkop naging madulas, naging maganda at mas maganda pakinggan yung pagbigkas ng dalawang salitang inugnay. Mabait na bata, masipag na ama, maaliwalas na paligid, mabantot na bulaklak, malawak na bakuran. Sana naintindihan na yung pang-angkop na. Dahil isusunod nating ipaliwanag ang pang-angkop na nang. Diba? So, pang-angkop na tayo. Kailan ba gagamitin yung pang-angkop na nang? So, ang pang-angkop na ng mga bata ay ginagamit kung ang salitang nauuna ay nagtatapos sa patinig. Kanina, katinig. Ngayon naman ay patinig. Ano ba yung mga patinig? Ang patinig ay vowels. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Yun yung mga patinig. So, kanina, kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig, ngayon naman ang nang ginagamit sa pag-ugnay ng mga salita kung ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig or vowel like A, E, I, O, U. Okay? So, ipaliwanag natin. Ibigyan natin ng halimbawa. Kaya halimbawa, yan. Magandang babae. 'Di ba? Magandang babae. Ang dalawang salitang inugnay diyan ay maganda at saka babae. Si maganda, ito yung naunang salita, ay nagtatapos sa letrang A. At ang A ay patinig or vowel. Kaya sinang ang ginamit na ugnay. Pang-angkop na nang ang ginamit dyan. Okay, pansinin. Kanina sina ay hiniwalay natin sa dalawang salitang inugnay. Nasa gitna siya, hindi natin siya dinugtong or kinabit sa unang salita mismo, no? Na parang parang naging panlapi or hulapi. Ito kasi si sinang, talagang ididikit natin siya or ikakabit natin siya mismo sa salita mismo, no? Like ito, magandang. Maganda naman siya, magiging magandang kapag babasahin na siya. Magandang babae. Okay?
Next. Number 2, matalinong mag-aaral. Matalino at saka mag-aaral. Bakit nang pang-angkop na ng? Dahil ang naunang salita ay nagtatapos sa letrang O. Kaya nang pang-angkop na ng. Again, talagang idinikit na siya. Dinugtong talaga siya sa salita mismo, no? Hindi natin hiniwalay yung nang. Nahiwalay siya, di katulad ng na. Okay. Next, number 3. Maamong aso. Okay, so ang root word niyan ay yung maamo, tapos aso. Yung maamo, ang naunang salita, nagtatapos siya sa letter O, which is patinig or consonant, kaya idudugtong or iuugnay natin ang pang-angkop na nang. Okay? Next, number 4. Masayang pamilya. Masaya. So, ang pang-angkop, ang dalawang salita dyan na iuugnay natin ay masaya at saka pamilya. So, gagamitin natin ang pang-angkop na nang, iuugnay natin yung pang-angkop na nang, or gagamitin natin yan, dahil ang naunang salita na masaya ay nagtatapos sa letrang A. Okay? Naintindihan nyo na ba? Sana naintindihan nyo. Okay, number 5. Mabuting tao. Mabuting tao. Ang dalawang salitang iugnay ay ang mabuti at ang tao. So, dahil nga ang naunang salitang mabuti ay nagtatapos sa letrang I na patinig, gagamitin natin ang pang-ugnay na nang. Okay. So, pag wala yung nang sa gitna, basahin natin. Pangit pakinggan, no? Maganda, babae. Matalino, mag-aaral. Maamo, aso. Masaya, pamilya. Mabuti, tao. No? Parang ang pangit. Pero dahil sa pang-angkop na nang, ayan, magiging maganda na siya pakinggan. Magandang babae. Matalinong mag-aaral. Maamong aso. Masayang pamilya. Mabuting tao. O, diba? Ang ganda na niya pakinggan. Okay? So, ang sumunod naman na pang-angkop na ating gagamitin ay ang pang-angkop na G or G, no? So, kailan ba siya gagamitin? Kailan natin iuugnay or idudugtong ang pang-angkop na G or G? Okay, ginagamit kung ang salitang nauna ay nagtatapos sa letrang N. Kanina, di ba, maliban sa N, kaya meron palang maliban sa N kanina yung sana. Dahil meron pala siyang special na, gamit, no? So, si letter G, idudugtong natin, or si pang-angkop na G, ginagamit natin or idudugtong natin kapag yung dalawang salita, or ang iuugnay nating salita, ang nauna doon na salita, ay nagtatapos sa letrang N. Okay, so tingnan natin. Sa letrang N lang talaga siya ha, kapag ang salita, yung naunang salita ay nagtatapos sa letrang N, si pang-angkop na G ang gagamitin. Okay? Okay, magbibigay ako ng halimbawa para mas lalong maintindihan. Halimbawa, una, mayamang amo. Ang dalawang salitang iuugnay ay mayaman at saka amo. Si mayaman na salita, yung naunang salita na mayaman ay nagtatapos sa letrang N. Kaya, ang gagamitin nating pang-angkop para maugnay yung dalawang yan ay ang pang-angkop na G. Pansinin naman na si letter G ay hindi natin siya ihihiwalay sa dalawang salita. Idudugtong siya or ikakabit siya mismo, katabi talaga siya mismo ng letrang N. Hindi siya ihiwalay. Na parang pagbasahin mo ay ibang pantig, hindi, no? So, parang magiging nang na silang dalawa, no? Mayamang amo. Okay, next. Masayahing bata. Bakit masayahing bata? Ang dalawang salita dito ay masayahin at saka bata. Idudugtong natin ang pang-angkop na G dahil si masayahin ay nagtatapos sa letrang N.
Again, ikakabit or ididikit lang siya dyan sa masayahin. Kaya pagbasa siya, masayahing bata. Sumunod, mahinhing babae. So, dalawang salitang iniuugnay dito ay ang mahinhin at saka babae. Yan. Kaya letter G or si pang-angkop na G ang ating ginamit dito na pang-angkop dahil ang mahinhin ay nagtatapos sa letrang N. Special lang talaga si letter G para kay letter N lang talaga. Okay, next. Matulunging tao. Matulunging tao. Si matulungin at tao ang dalawang salitang inuugnay dito. Okay? Matulungin at saka tao. Pang-angkop na letter G or pang-angkop G ang ginamit natin dito dahil si matulungin ay nagtatapos sa letrang N. Okay, next. Maasahang binata. Okay, ang dalawang salita dito ay maaasahan at binata. Bakit letter G ulit dito, si pang-angkop na G? Dahil ang maasahan ay nagtatapos sa letter N. Ayan, sana naintindihan nyo na. Diba, sobrang maliwanag naman siya? Okay. So, ngayon, tingnan natin kung talagang naintindihan ninyo. Meron tayong pagsasanay na sasagutan dito. Papasahin or sagutan natin. Okay, punan ng tamang pang-angkop na ng og G ang mga patlang sa bawat pangungusap. Okay, unang pangungusap. Mabait blank bata ang tumulong sa matanda. Ano kayang pang-angkop ang magandang ang angkop na gamitin upang maugnay yung salitang mabait at saka bata? So, pansinin, si mabait ay nagtatapos sa letrang T, which is katinig. So, ang gagamitin nating pang-angkop dyan ay tama na. Basahin natin. Mabait na bata ang tumulong sa matanda. Diba? So, maganda na siya pakinggan. Okay, number 2. Kumain kami ng masarap blank ulam sa handaan. So, ang dalawang salitang inuugnay dyan ay ang masarap at ang ulam. So, tingnan natin ngayon, si masarap ang naunang salita. So, ngayon, anong letra siya nagtatapos? Nagtatapos siya sa letrang P, which is katinig or consonant. Kaya, ang gagamitin natin dyan ay tama na pa rin. Okay. Dito, marunong, number 3, marunong blank estudyante si Ana. Anong ang dalawang salitang inugnay dito ay marunong, okay, at saka estudyante. Si marunong ay nagtatapos sa letrang NG. Hindi yan G lang ha. Nagtatapos sa letrang NG. Dahil siya ay katinig, ang gagamitin nating pang-ugnay ay, or pang-angkop ay, na pa rin. Marunong na estudyante si Ana. Okay. Next, number 4. May matibay blank dahilan siya kung bakit siya umalis. So, ang dalawang salitang inuugnay dito ay matibay at saka dahilan. So, matibay, ang naunang salita ay matibay ay nagtatapos sa letrang Y. So, ang gagamitin natin dyan ay na pa rin. Ang may matibay na dahilan siya kung bakit siya umalis. Okay, number 5 naman. Bumili ako ng bago sapatos kahapon. So, ang dalawang salita ay bago at sapatos. Ito yung dalawang salitang ating iuugnay. So, dahil si bago na naunang salita ay nagtatapos sa letrang O, which is patinig or vowel, gagamitin natin ngayon this time ay pang-angkop na ng. Ayan, bumili ako ng bagong sapatos kahapon. Okay, next, number 6. Napakabango, bulaklak sa hardin. So, ang dalawang salitang iuugnay dito ay napakabango at saka bulaklak.
Dahil si naunang salita na napakabango ay nagtatapos sa letter O, which is patinig or vowel, gagamitin nating pang-ugnay ay ang pang-angkop na nang. O, basahin natin. Napakabangong bulaklak sa hardin. Okay, number 7. Malinis, blank bahay ang gusto ng aking ina. So, ang dalawang salitang iuugnay natin ay ang malinis at saka ang bahay. Ang naunang salita na malinis ay nagtatapos sa letrang S, kaya ito ay katinig, kaya ang gagamiting pang-angkop ay ang pang-angkop na. Basahin natin. Malinis na bahay ang gusto ng aking ina. Okay? Next, number 8. Makulay blank kasuotan ang suot ng mananayaw. Makulay. So, ang makulay at ang kasuotan, ito yung dalawang salitang ating iuugnay. So, ang makulay ay nagtatapos sa letrang Y, which is katinig. Atin siyang gagamitin nating pang-ugnay ang pang-angkop na. Makulay na kasuotan ang suot ng mananayaw. Okay? Next, number 9. Ibinigay niya ang luma libro sa kapatid niya. Ang dalawang salitang iuugnay ay ang luma at ang libro. Ang naunang salitang luma ay nagtatapos sa letrang A, kaya gagamitin natin ang pang-angkop na nang. Binigay niya ang lumang libro sa kapatid niya. Okay, number 10. Magaling blank guro si Binibining Santos. Ang dalawang salitang iuugnay dito ay magaling at saka guro. Ang naunang salitang magaling ay nagtatapos sa letrang NG na nakatinig or consonant. Kaya ang ating pang-ugnay na gagamitin ay ang pang-angkop na. Magaling na guro si Binibining Santos. O di ba? Sana naintindihan niyo na dahil ipiniliwanag ko na yan ng isa-isa. Okay. So, ngayon mga bata, tandaan natin na ang pang-angkop ay hindi talaga siya nagsasaad ng kahulugan, kundi ginagamit lamang siya para pagdugtungin ang mga salita ng maayos sa pagbigkas at pagsulat. Kasi nakakatulong talaga yung pang-angkop upang gumanda yung pagbigkas, dumulas yung pagbigkas, at maganda pakinggan ang isang pangungusap dahil sa mga pang-angkop na yan. Diba? Malaki talaga ang naitutulong ng pang-angkop sa pangungusap.